Hi guys, welcome to my channel, Solamji Family Vlogs. Today, information ito guys, information vlog. So, ang tanong ko, yung vlog na ito tungkol ito sa, ang mahal mo ba isang Indian? Wag mo siyang pakasalan kung hindi mo pa ito napapanood guys. Kung hindi niyo pa ito napapanood, panoorin. So guys, welcome back. Isa sa dapat mong malaman na kung ang mahal mo ay isang Indian, ikaw ay Pilipina o anong lahi ka, kung if you love an Indian guy, kailangan mong malaman yung extended family nila. Halimbawa, kahit kayo mag-asawa na kayo, halimbawa, dinala ka dito sa India, nag-asawa ka na, kailangan mong malaman na sila, yung mga Indian guys, kadalasan, hindi naman lahat, pero karamihan, sa bahay, halimbawa, nakapag-asawa ka na nun pa sa mother nila, madami kayo sa bahay. Nandyan yung extended family, yung kapatid niya, yung minsan yung tiyahin niya, isa kayo sa bahay. So, magiging madami kayo. So, yan yung isa sa mga kumbaga kinalakihan ng karamihan ng mga Indiano. Pero, nagsisiparate din sila pag dumating na yung mga tamang panahon or talagang nakakapag-settle na rin sila. Kaya na nilang mag-settle mag-isa. Ayun, nagsisiparate na rin sila ng bahay. Pagkat hindi pa sila, kahit na madami kayo sa bahay, yung kapatid niya pa ng iba, pag nag-asawa na yan, nandiyan lahat yan sa bahay ng magulang ng iyong mapapangasawa. So, kailangan mo yung sobrang, yung pasensya, kasi hindi maiiwasan yung mga misunderstanding sa mga ganyan. Kailangan mong habaan talaga yung pasensya. Kasi, ganun na yung culture nila guys. Hindi natin nila maaalis. Kasi, at isa pa, pangalawa pa is, yung sila, family oriented sila. Kahit naman tayo mga Pilipina guys, di ba? Mga family oriented lang tayo, di ba? Mahal natin yung mga magulang natin, mahal natin yung kapatid natin. Kung tayo mga Pilipino, family oriented, mas family oriented yung mga Indian. Tsaka lalo yung mga anak nilang lalaki. Talagang talaga nila yung napakaano nila sa mga parents nila, kapatid nila. Hangga't kaya nila talagang tutulungan talaga nila guys. Pero mayroon naman, hindi naman lahat. Of course, mayroon naman ng mga ano naman, meron naman hindi gumagawa ng sinasabi ko. Pero, sinasabi ko lang ito para pag dumating ka man ito, yan na yung at least meron ka ng clue kung ano yung daratnan mo dito sa India. Talagang family oriented sila. At saka, pag nag-asawa na kayo, naging asawa mo na siya, hindi sila yung basta-basta yung nagdi-divorce kayo sa asawa. Minsan nga, kahit minsan nagkukuha sila ng mga third party, pero hindi nila iniiwan yung real na family nila. Yan yung ano doon sa mga Indian. Maganda is iba talaga. And then, isa pa ito sa dapat yung malaman yung responsibility mo, yung pagkain, yung pagkakaiba nyo sa pagkain. Kasi dito, kung tayo sa Pilipinas, kung tayo mga Pilipina, lalo yung almusal natin, mga tanghalian natin, nag-almusal tayo ng tinapay lang, bihon lang, spaghetti lang, or kape o tinapay, ganun, o kahit ano yung kinasanayan mo, simula ng pagkabata hanggang lumaki ka, yan yung kinasanayan mo guys. So, pag ang magiging mapapangasawa mo sa Indian,
pag nakapunta ka dito, yung magiging malaking struggle yan sa'yo, yung food differences natin. Although, syempre, makakaya mo din, makaka-adjust ka din. Kasi syempre, yun na yung pinili mo nyo guys eh. Yan yung pinili mo na yung buhay na yan. Syempre, kailangan natin panindigan. Kailangan natin kung ano yung kailangan makibagay tayo guys. Ganon. So, kailangan mo, kasi dito sa pagka sa umaga, breakfast, halimbawa, lang, itli lang, yung parang puto lang yan na walang asukal. Or mga chapati, dosa, yan yung mga breakfast nila. Breakfast at saka minsan dinner na yan nila, dinner. Sa mga mga lunch naman guys, yun, nagra-rice sila. Pero maswerte ka na kung yung mother, yung mga biyanan mo din, yung nakakapagluto ka din sa yung mga food mo na gusto mo. So hindi ka pinakikialaman. Isang bonus na yun sa'yo na ako maswerte ako sa mga biyanan ko kasi hindi sila nakikialam kung hindi sila nagbabawal na kahit anong lutuin ko o kung anong gusto kong kainin na gusto ko. Hindi sila nagbabawal. Kahit na hindi sila nagbabawal guys. I can eat what I want. Pero yun nga lang, nahihirapan din ako sa yung mga Filipino ingredients dito is siyempre iba pa rin talaga. Kahit na minsan mayroon, pero yung lasa iba. So kailangan mo yan mag-adjust ka sa mga bagay na yan guys. Pero siyempre pag mahal mo naman gagawin mo, di pa? Mahal mo eh. Diba guys? So, gano'n. At saka yung mga pananamit natin. Dito kasi guys, pagka nandito ka na, hindi ka na pwede yung kung mahilig ka magsuot ng mga spaghetti, mga shorts. Kasi dito, pwede ka mag-short kung gusto mo. Depende naman siguro sa family mo, sa pamilya ng asawa mo. Kung pwede kang i-allowed ka, kung may sarili kayong bahay. Ayun, is okay yun, kahit mag-short ka. Pero, sa respeto na lang kasi. Kasi dito, hindi ka makakakita yung naglalakad na shorts, naka-spaghetti. Kailangan talaga na talagang nakatakip talaga yung hanggang sa paa mo. Ganon. So, at saka kung bakit sila naglalagay ng ganito din, ng mga shawl na to. Kasi nga, para ito sa hindi makita yung dibdib. Pero in fairness na yung sari nila, nakikita yung likod mo. Ganon, nakikita yung bewang. Pero ayaw nila yung makita yung ganito. Pero, yun naman, minsan yung nagtataka ako sa kanila. Nagsasari nga sila, pero, siyempre, ganun na talaga. Yun na yung dawi silang manamit. So, kailangan natin na, kahit ayaw man natin magdamit kung ano yung gusto, yung estilo ng pananamit nila. So, kailangan din natin na yung magrespeto sa kanila. Wag tayong mag-shorts, mag-spaghetti, or gano'n. Pwede mag-spaghetti ka sa kwarto nyo. Kasi dito, pag makita ka, kasi pag once na lumabas ka, nakaganyan ka, pagtitinginan ka ng mga tao. So, iba talaga. So, kailangan mong makibagay, guys. Kailangan mong talagang, yung parang, i-adapt mo na yun siya. Kahit na ayaw mo man sa gusto, kailangan mo din siyang gawin kahit papano. Na, yun lang guys. So, at saka yung minsan, isa pa yan sa mga kailangan nyong malaman guys. Na, pag nagkapag-asawa ka ng Indian, yung mga biyanan natin, yung magiging biyanan nyo, minsan, sobrang nila yung mahal yung mga apo nila guys. Hanggang sa maabot na parang gusto niya na yung i-take over yung pagiging nanay mo sa kanya. Pero hindi naman masama yun kasi ibig sabihin lang niya is mahal niya yung anak mo. Yun lang yung guys. Mahal niya. Kaya minsan naman syempre tayo, minsan may time syempre siguro na mainis tayo. Pero yun na lang tayo, mag-isip na lang tayo ng
yung sa positive na lang. Kasi mahal nila, kaya yung ayaw din nila, syempre yung, lalo pag yung ayaw nila na, halimbawa, pagalitan yung anak mo, mag-i-interfere talaga yan sila. Ayaw niya, talagang pagsasabihin ka na, minsan, talagang susuportahan talaga yung maging anak mo. Kaya, pero syempre masaya din. Sa kabilang banda, syempre masaya kasi nangangahulugan lang guys na mahal nila yung anak mo. So, kung ano man yung magiging feeling mo, just set aside na lang. Isipin mo na lang yung positive. At saka yung mga dito guys, yung halimbawa, ito yung kailangan nyo pang malaman guys, kung mag-aasawa ka ng isang Indiano. Yung dito kasi, mostly yung may responsibilidad. Ewan ko lang sa ibang state. Siguro mayroon din iba. Pero, karamihan, yung aalagas, yung may responsibilidad sa parents is yung lalaki. Alam mo, panganay na lalaki. Yan yung may mas responsibilidad sa magulang. Hindi yung babae. Alam mo, may anak siyang babae. Hindi. Doon siya sa anak niya na lalaki, na panganay yan. Siya yung magiging may responsibilidad sa, bawa kung yung asawa mo, magiging asawa mo, siya yung panganay. Talagang anuhin mo na yan guys. Kailangan mo nang i-accept na talagang bandang huli, talagang sa'yo magiging kasama mo yung mga in-laws mo. Sa'yo, ikaw yung may responsibilidad. Kayo ng asawa mo. Kasi, halimbawa siya yung panganay ng lalaki, yun. So, kailangan niyo yan guys na malaman sa mga, kahit ito lang, hindi ito lahat guys. Meron pa din, ito mga, yung iba lang ito, yung mga iba lang na, kumbaga, yung mga nangyayari dito. Mga nangyayari, halimbawa, siyempre ako, Pilipina, di ba? Asawa ko is Indian. So, parang na-experience ko na, at saka hindi lang, marami ding mga Pilipina, ganon din yung mga, nila. Kasi, siyempre, alam mo na, kahit na iba man silang state, iba man silang lugar, malayo, kasi siyempre, malaking India, iba-ibang state, pero, karamihan din. At saka, bonus na lang guys din. Napakaswerte mo kung yung magiging biyanan mo is walang pakialam. Yung ibig sabihin na wala pa kayong, hindi sila pakialamera. Yun. Yung, kasi kahit na ako guys, para sa akin, kahit na gusto ko yung simpleng buhay. Na hindi ako guys materialistic. As long as lang na ang sa akin lang, yung sa akin lang, yung maramdaman lang ko lang din yung care sa akin. Kahit na, siyempre, pumunta tayo dito eh. So, wala tayong magiging kakampi. So, pamilya lang talaga ng lalaki at saka yung asawa natin. Yun lang yung, kasi dito guys, hindi rin dito, isa pa din so dapat yung malaman guys, hindi sila yung mahilig mangapit bahay. Pintuhan, siguro mayroon din iilan. Pero, yung mostly talaga yung mga babae, sa loob talaga ng bahay. Sa loob ng bahay. Sila yung, sila lang yung, mostly yung asawa nila yung talagang nagtatrabaho. Kaya guys, so, huwag ka munang magpapakasal kung hindi nyo pa ito napapanood guys. Kasi napaka-laking tulong nito guys. Pero, sasabihin ko sa inyo guys, kung mahal nyo, kailangan yung tanggapin, kailangan yung respeto kung ano man yung meron silang kultura. Yun lang guys, para magiging happy lang kayo lagi. At saka yung minsan yung mga problema nyo guys, kailangan yung i-open din sa asawa nyo. Ganito, kung ano yung din ayaw mo, pwede mong i-open sa asawa mo kasi siya na rin yung, siyempre, kayo lang dalawa talaga yung magkakilala talaga ng lubos, di ba? So, magiging alam niyo yung isa't isa, yung karakter niyo yung isa't isa. So, kayo lang din mostly talaga magdadamay na kayo mag-asawa. So,
Kailangan, ang advice ko lang, maging keep in touch lang kayo palagi. Maging open-minded lang kayo. Maging open lang kayo sa mga asawa nyo. Kung ano yung ayaw nyo, gusto nyo. Just i-open mo lang. Para, ano man, at least, kung ano man yung nabubuis out mo, guys. So, guys, sana itong kunting information, sana it helps sa inyo at makakatulong ito talaga, guys. Kailangan mo lang na i-accept sila kasi I'm sure naman, at saka syempre yung mga Indian is mapagmahal naman talaga sa mga asawa, mapagmahal sa pamilya. Yan yung the best sa kanila. Minsan nga mainis ka na lang kasi sa sobrang pagmamahal sa family nila. Minsan may time din minsan ako, ang asawa ko, sobrang pagmamahal niya sa family niya. Minsan may time minsan na inis ako. Hindi ko ikakailayan, guys, kasi syempre minsan yung parang mas iniisip niya pa yung kapakanan ng pamilya niya kaysa kami. May mga time yung ganyan na sabi ko, may asawa ka na, pero ganun sila eh. Isa pa yan sa mga pag-uugali nila o kinalakihan nila na ganyan. So, kailangan nyo talagang, kasi ganun din sila, syempre. Hindi ka rin naman kasi, kahit naman mahal niya yung mga magulang niya o kapatid niya, hindi ka rin naman niya i-give up. Hindi rin nila i-give up yun. Kaya, kailangan na lang yung malaking understanding. Kasi, actually guys, magandang tumira dito, guys. Lalo sa mga dito, maganda tumira dito sa India. So sana guys, nakatulong guys. Thank you. Shoutout nga pala sa Team Masaya. Kay Sis Nothing But Joyce. Kay Phil and Team. At saka kay Sis Jen ng Pinay Indian Vlogs. Pinay Ilocano Vlog. At saka kay Hazelnut Vlog. Maiki TV. Shoutout sa'yo. At shoutout kay, sino pa ba? Kay Ate Melba and L. Thank you so much. Thank you for watching. Shoutout sa mga bagong subscriber. Shoutout sa iyo. Kung gusto niyo magpa-shoutout, just comment down below. At saka yung mga bago lang guys na hindi pa nakasubscribe, please subscribe and share us on Facebook. Mga hindi ko pa na shoutout guys, siguro next vlog, kayo naman guys. Tsaka siya nga pala, shoutout nga pala kay Sis Tosca Akwarta. I really miss you sis. Kay Sis Ajuni Singh, kay Rachel K. Vlog, shoutout sa'yo. Tsaka kay First and Ash Vlog, shoutout. And then shoutout kay sino pa? Yun guys. So, bye. See you for the next vlog.